Konti lang ang inaangkat nating bigas noon kumpara sa ngayon. Sa datos ng Department of Agriculture, nasa 638,000 tons lang ang imported na bigas noong 2013. Lumubo ito sa 4.68 million metric tons noong nakaraang taon. Isa na ngayon ang Pilipinas sa top importers ng bigas. Kasi as of now, ang rice sufficiency natin, hindi niya kayang matugunan yung kasi ngayon, based from the records that we have for 2023 and 2024, ang production natin is nasa 19 point something million metric tons lang. That would be converted to around 12 to 13 million metric tons of milled rice. Ang projection po natin sa based from PSA na rin and government records, kailangan po natin mga 16 million metric tons. So kulang po tayo around mga 3.5 to 4 million metric tons para matugunan po yung pangangailangan po ng bansa natin. Dahil sa iba't ibang dahilan, bumababa ang kakayahan ng ating magsasaka na tugunan ang pangangailangan sa bigas ng bansa. Kalamidad ang isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit bumababa ang produksyon ng mga lokal na magsasaka at kung bakit kailangan mag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Dahil sa bagyong Pipito na tumama sa Nueva Ecija noong 2024, nasira ang dike na ito sa Aliaga. Ang resulta, binaha ang ekta-ektaryang palayan. Ito na nga naging resulta ng pagkasira ng dike na ito nang rumagasa ang baha dahil nga dito sa bagyong Pipito. At makikita naman natin talagang sirang-sira itong diking ito na nagresulta sa pagkabaha ng mahigit 100 ektaryang taniman ng palay. Sira pa rin ang dike hanggang ngayon. Ang bahaging ito ng palayan, lubog pa rin sa tubig. Nung mapigtas, anong bumaha, mapigtas yung dike, bumuga rito yung buhangin. Oo. Kaya tumasir eh. Hindi na obra sa kain. Pero ano ho ba itong naging epekto dito sa inyong mga palay? Hindi naman na lumakit na na nga. Buhangin nga, hindi naman kasi maganda palay pag buhangin. So makikita natin, meron pa rin mga ilan-ilan Ilan-ilan na may mga uhay. tumubo pa rin palay. Pero marami, tatay, wala na. Wala na yan. Damo, tsaka paano nga anihin niya? Isa-isang butel na lang. Ngayon na rin sana aanihin ni Tatay Camilo ang 4 na ektarya niyang palayan. Sir, yung 4 na ektarya, merong sa taya nyo may makukuha pa rin po ba kayo? Sa ngayon siguro mga 6 na kaban, ganun. So ano pong plano nyo gawin po doon? Baka kung pampakain na lang sa baby o itik dahil hindi na maganda ko, mapipis. Hindi na raw talaga maipagbibili sa merkado ang mga nalubog na palay. Yung itsura ng palay doon talagang medyo pagang na. Ang ibig sabihin, Medyo pipis, matulyapis. pwede pa rin hubang kainin yan? Pwede rin po siguro pagka alang-ala dahil pagka nakiskis po yun, pagka isinaing, edi kanin din po yun. Nga lang po, ala tayong hahanapin na sarap nun dahil siyempre lasang balik yun, lasang tubig. So mahirap ang ibenta ng mataas sa presyo yun, sir? Opo, hindi po bibili ng mataas yun. Dahil pwede yun, bibili ng mga may alagang itik, may alagang mga bibi, pampakain nila. Hindi na pang tao. Hindi na po pantao yun. Sa dami ng kinakaharap na suliranin ng ating mga magsasaka, may suporta naman daw ang gobyerno pero hindi pa rin sumasapat para matugunan ang mga problema. Pero ngayon, we're seeing a promise with the certain varieties that we are developing na pwede nating
ibigay sa mga magsasaka para po mas tumaas po. At the same time, yung sa farm mechanization natin, irrigation natin, yan, binibigyan po natin talaga lahat ng support sa ating mga farmers para po talagang tumaas yung yield at para po mabawasan kung hindi man po matanggal yung ating dependence sa importation. Itong IRI sa PhilRice pati na UPLB ay nagtutulong-tulong para mag-research ng mga agricultural innovation para makatulong sa mga farmers natin. Pero ang problema, yung ordinary farmers natin ay hindi pa ready. Saka kulang pa sila sa kapital. Sa ngayon, magtsatsaga muna ang mga magsasaka sa kung ano ang mabibigay sa kanila ng kanilang lupa. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.